Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 7, 2024, Sabado ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 4, verses 6 to 15. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kung halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihan. Huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at tamakin naman ang iba. Anong kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na. Hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kami mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami. Kayo'y malalakas. Hinahamak kami. Kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos subad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Chapter 4 na po tayo ng kanyang sulat at dito po ay mainam na mas pagnilayan pa natin. No? Minsan po ang salita ng Diyos ay kailangan mong ulit-uliting basahin dahil nga sa sobrang yaman ng karunungan ng salita ng Diyos, bawat kung sa mga expert po sa mga literature, bawat letra, bawat paragraph na tinatawag, bawat linya ng salita ay meron tayong mapupulot na aral na siyang sumasagot sa kasalukuyang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ay dito po, sinasabi nga niya na ginagamit niyang halimbawa, walang iba kundi ang kanyang sarili, ang kanilang karanasan, ang kanilang buhay ni Apollos, na sila po nagsasabing maganda yung bagay na ito, na bakit daw sabi, huwag ipagmalaki ninuman ang isa at tamakin naman ang iba. So, hindi ba, sabi dito, bakit ipagyayabang na parang ang lahat ng meron tayo ay hindi kaloob sa Diyos. Napagandang paalala nito sa atin na tunay nga po na mapagpala ang Diyos at ang sino man po na sumusunod sa Diyos ay talagang hindi niya pababayaan. Bagamat mayroong mga mararanasan na mga titinding pagsubok, may mararanasan na parang mga dagok sa buhay, pero pag malampasan natin ito, na hindi tayo tumatalikod sa Diyos, pag malampasan natin ito na mayroong katatagan sa pananampalataya, doon nararanasan ng tao ang pag-unlad o pag-asenso ng buhay.
Yung bang kahit na umaangat na sa buhay, ay hindi nakakalimot sa Diyos. Kaya nga sabi dito, siguro po, no, sa unang pagkakataon na pagdating ni San Pablo sa komunidad ng Corinto, siguro noon, marami po yung estado sa buhay ay nahihirap, naghihirap, pero ngayon, sa nilalaman ng sulat dito, ang sabi nga dito na parang yung nakarating sa kanya na marami na doon ang mayayaman na, marami doon nasisiyahan na, marami mga hari na. Ito yung, ganito na yung pag-unlad, no, ng mga tao doon sa bayan ng Corinto. At sila naman, sabi dito, ay nananatiling pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Bagamat, no, sabi sila ay mga yagit, pero sila po ay nagkaroon ng bahagi. So, siguro po, no, sa termino natin ngayon, dahil sa kanilang influence, ay maraming tao ang nabago ang buhay. Siguro, mas naging masipag, mas naging matatag, mas naging creative, mas naging masino, mas naging mabuting tao dahil sa kanila po mga ipinakitang halimbawa, dahil sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. Kaya nawa, huwag nating kalimutan, no, ang Diyos na siyang pinagmumulan ng ating biyaya. Kaya nararapat lamang na huwag din tayong makalimot na magtungo sa Kanya, lalo na kapag araw ng linggo, no, makapagsimba tayo, makapagpasalamat tayo sa dakilang at mapagpalang kamay ng ating pong Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.